Mahinang humikbi si Reyna Michelle sa gilid ng kama habang nakatayo sa likod niya si Nicolas. Sa sandaling ito, pinag-uusayan pa niya ang pag-arte sa harap ng kabalyero patungo sa nalalapit na pagkabalo para mas lalo pang makumbinsi ang mga taong susuporta sa kanya sa oras na uupo na siya sa pwesto. Ang paghanga sa kanya ni Nicolas ang siyang ginamit niya para mapaikot ang mga kabalyero. Sa kabila ng dagok ay pinakita pa rin niyang matatag siya. Nangako ka sa akin na hindi mo ko iiwan, Jericho. Ipinangako mo. Ikaw ang aking lakas, ang aking sandigan. Paano ako mabubuhay kung wala ka? Paano mabubuhay ang sino man sa amin kung wala ka na? Umiiyak na sambit ni Reyna Michelle. Dahil dapat. Mas lumapit pa si Nicolas at umupo sa isa pang upuan sa tabi ng kama ni Haring Jericho. Mahal na ginang, kung mamamatay si Jericho, higit pa riyan ang mawawala sa atin. Mawawalan ng hari ang ating kaharian. Mawawalan ng ganang lumaban ng kasundaluhan. Pati ang karaniwang mga tao sa atin ay makakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Ani ni Nicolas. Habang nabubuhay si Jericho, mayroon pa ring hari ang Theraveda. Wika naman ni Reyna Michelle. Ngunit pagdating ng panahon, ito'y tiyak na lilisan sa atin. Kailangan natin maging handa habang maaga pa. Kung wala tayong pinuno at gabay, magiging mahina ang Theraveda kasama ang lahat ng mga lupaing nasasakupan ng kaharian. Ito'y sasamantalahin ng iba upang kunin ang lahat ng pinaghirapang makamit ni Jericho. Lintaya ni Nicolas na para bang may gusto itong ipunto. Pero sino ang kaya magsuot ng korona niya? Wala siyang pamilya na hahalili sa kanya. At sino sa atin ang karapat-dapat sa ganoong bagay? Tanong ng Reyna. Walang iba kundi ikaw, mahal na ginang. Nagpunas ng mga luha si Reyna Michelle at tumingin kay Nicolas. Ano? Ako? Nagkunwaring nagulat si Reyna Michelle. Malapit ka sa pamilya gaya ni Jericho. Walang sino man ang magkakaila ng iyong karunungan. Sa iyong habag at iyong katapatan. Sigurado ako na kung gagawin ni Jericho ang desisyong ito, ikaw ang pipiliin niya. Saad ni Nicolas. Lihim na nagalak ang puso ni Reyna Michelle. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Namula at kunwaring nahihiya siya kay Nicolas. Bumaling siya sa nakaratay na asawa pagkatapos ay nagpunas siya uli ng mga luha. Alam kong ito ay isang malaking responsibilidad, ngunit hindi ka nag-iisa. Ginagaranti ako sa aking sarili at sa lahat ng mga kabalyero ay tatayo sa tabi mo. Ngayon at magpakailanman. Ipaglalaban namin ang karapatan mo sa mga ministro at sa buong konseho. Napangiti si Reyna Michelle matapos magpunas ng mga luha. Salamat, Nicolas. Ang swerte ko talaga na may mga ganito akong kaibigan na gaya mo. Nilagay niya ang kamay sa ibabaw ng tuhod ni Nicolas bilang pasasalamat mula sa malugod na suportang makukuha niya sa kanila. Tiniyak sa kanya ni Nicolas na kung sakaling mamatay si Haring Jericho, tatayo sa likod niya ang mga kabalyero at ipaglalaban siya mula sa karapatan niya sa pag-akyat sa trono. Bumalik ang tingin ni Reyna Michelle kay Haring Jericho habang lihim na napapangisi sa matagumpay na plano. Samantala, habang ang mga gwardya naman ay abala sa paglalaro ng dice, habang nagkakape ay ibinaba ni Mang Rigor mula sa butas ng kisame ang isang potion dice gamit ang isang string sa selda ni Javier. Nakita ito ni Javier at tumayo siya. Tinignan niya ito at bahagyang natawa. Napatingala siya sa tsuhin ngunit nag-thumbs up lang ito sa kanya. Kinuha agad ni Javier ang gayuma ng nakangiti. Matapos niyang mainom ang laman ng bote ay naglakad na siya palabas ng selda. Naabutan pa niyang naglalaro ng dice ang dalawang gwardya sa may lamesa. Tumayo sila at bumunot ng espada nang makita siya. Sino ka? Tanong ng isang gwardya. Anong klaseng tanong yan? Ako ay si ako at kung sino ako ay palaging magiging ako.
Tugon ni Javier mula sa katauhan ni Barracuda. Isang matandang ermitanyong nakasuot ng pulang balabal na napakahaba ng balbas. Naguluhan naman ang dalawang gwardya sa sagot niya. Sumagot ka na maayos! Utos ng pangalawang gwardya. Ano pang gusto niyong sagot ko riyan? Ito ang tanging sagot na dapat ibigay. Wika ni Barracuda. Buisit! Ano bang ginagawa mo rito? Tanong ng una. Hindi ka panipaniwala. Sinusundan ng isang hangal na tanong ang tanong ng kasama niyang tanga. Sabay na itinuro ni Barracuda ang mga selda. Bumibisita lang ako sa isa sa mga nakakulong dito. Di ba kayo pa nga nagpapasok sa akin? O ano? May iba pa ba kayong tanong? Saad ni Barracuda. Kilala namin ang bumibisita dito. Ikaw hindi. Saan ka ba nanggaling? Magsabi ka ng totoo. Sabay tinutukan ng espada ng pangalawang gwardya si Barracuda. Pero sinabi ko na. Ilang oras pa lang ang nakakalipas. Malugod niyo pa nga akong pinapasok kanina eh. Sagot ni Barracuda. Hindi namin yung ginawa. Wika naman ng una. Anong nangyayari sa inyo? Epekto ba yan ng kawili-wiling lasa ng inyong tsaa? Hindi na nakapagtataka na maraming namamatay sa inyong mga bilanggo dahil sa hindi nyo kanyo matandaan kung sinong pinapapasok nyo at kung sino ang pinapalabas. Pinapasok nyo ako at nagpapasalamat ako sa inyo para doon. At ngayon, tila kailangan ko nang lumabas para magtsaa rin sa bahay. Paalam na sa inyo. Umalis nang nakangiti si Barracuda. Nagkatinginan na lang ang mga gwardya dahil sa labis na pagtataka. Sinubukan ni Barracuda na humanap ng lugar kung saan dadalhin ang gayuma para maging bata muli. Sa paghahanap niya ng magandang pwesto ay napansin niya na bahagyang nakabukas ang pintuan ng kusina. Pumasok siya rito at nagpalinga-linga sa buong paligid. Nang masigurong walang tao ay hinugot niya sa balabal niya ang bote. Subalit nang malapit na siyang uminom ng gayuma ay sumulpot bigla sa likuran niya ang matabang kusinera. Bitbit uli ang mahabang sandok at tinutusok siya sa likod. Sa gulat ni Barracuda ay agad niyang naitago ang bote ng bayal sa balabal. Hoy, ikaw! Anong ginagawa mo sa kusina ko? Tanong ng matabang kusinera na panay sundot ng sandok. Wala naman. Tugon ni Barracuda. Walang ibig sabihin ng kapilyuhan sa bokabularyo ko. Sagutin mo ko na maayos. Anas ng matabang kusinera. Pwes, maling libro ang binabasa mo. Tugon ni Barracuda. At ang ibig sabihin ng kapilyuhan ay pagnanakaw. May nanakawin ka siguro rito, no? Saad ng matabang kusinera na patuloy na tinutusok na sandok si Barracuda. Hindi. Nagkakamali ka. Tanggi ni Barracuda. Balak mo nakawin ang mga tinapay ko, no? Wika pa ng matabang kusinera. Mga tinapay? Bakit? May gusto pa bang magnakaw ng mga tinapay mo na kasing baho ng bulok na prutas? Pangiinsulto pa ni Barracuda. Hoy! Popular sa mga tao mga tinapay ko. Ang kapal mong mamintas dyan. Nainis ang matabang kusinera. Hay, oo, tama nga. Yung lasa nito ay parang kalawang na bakal. Tapos yung palaman ay tulad ng dumi ng kabayo. At naaalala ko pa ang amoy nito. Oo, tulad ng kulungan ng mga baboy. Sarcastic na sabi ni Barracuda at umalis na, ngunit hinarangan siya ng daan ng matabang kusinera. Walang nakakatakas dito sa nangiinsulto sa tinapay ko. Humanda ka! Pagbabanta ng matabang kusinera. Pasensya na. Dapat ba akong mang-insulto sa harip na purihin ng iyong mga nilulutong pagkain? Tulad ng kaldereta na amoy suka ng pusa. Yung pansit na parang bulate sa puwet. Pero pinakamalala yung pinagmamalaki mong tinapay. Ang hari mismo ay inihantulad sila sa bagong silang na palaka na may palaman ng uhog ng baboy. Pangiinsulto ni Barracuda. Ano bang nalalaman mo tungkol sa hari at sa mga tinapay ko?
Isa ka lamang palaboy na matanda. Tugon naman ng matabang kusinera. Oh, magandang papuri yan para sa akin. Salamat. Wika ni Barakuda. Sa isang kurap ng mga mata, tumumba ang matabang kusinera nang hampasin ito ni Barakuda sa ulo gamit ang isang kawali na nakasabit sa ibabaw nila. Dapat noon ko pa yung ginawa sa iyo. Sabay umusog at iniwan niyang nakahandusay sa sahig ang walang malay na matabang kusinera. Pagkatapos umalis ng kusina, binaliktad ni Barakuda ang aging spell at bumalik sa kanyang normal na anyo habang naglalakad sa isang koridor. Sinubukan ni Javier na pumasok sa kwarto ni Haring Jericho, ngunit nakita niya ang dalawang gwardya na mahigpit na nakabantay sa labas ng pinto. Ginawa niyang maluwag ang lalagyan ng kandila sa dingding sa harap ng kwarto, kaya nahulog ito sa sahig. Napansin ito ng mga gwardyang bantay, kaya naman nagsimula sila magsiyasat. Galing sa kabilang dulo ng koridor sina Kael at Elias kasama ang ilan pang kabalyero. Nakita nila ang anino ng isang taong na lumusot sa gilid ng dingding para pumasok sa kwarto ni Haring Jericho. Kinutuban si Kael na baka ito ang salarin na nagtatangka sa buhay ng hari. Hoy ikaw! Magpakilala ka! Tanong ni Kael. Sa halip na sumagot, tumakbo ang anino papalayo kaya hinabol siya ng maliit na grupo ni Kael kasama ang dalawang bantay. Hoy! Ikaw! Tumigil ka! Sita naman ng nakasalubong kay Javier na kawal sa isang pasilyo. Lumiko si Javier sa isang pinto at tinahak ang isang madilim na koridor. Sumunod si Kael. Kumuha si Elias ng sulo mula sa isang pader at sumunod din ng mapansing tila sa madidilim na lugar pumapasok ang misteryosong tao na kanilang sinusundan. Bumaba si Javier sa hagdanan, ngunit nakita siya ng mga kawal buhat sa dulo ng hallway. Sinundan nila si Javier hanggang sa makasalubong nila ang grupo ni Kael sa isang koridor. Nandun siya! Bumaba siya sa hagdan! Pinangunahan ng mga gwardyang kawal ang pagbaba sa hagdan kung saan nakitang dumaan si Javier. Agad lumabas si Javier papunta sa main square at isinara ang pinto sa likod niya. Dali-dali siyang bumaba at tumalon sa gilid ng hagdanan. Pagkatapos ay nagtago mula sa mayayabong halaman. Lumabas sina Kael at Elias kasama ang ilang mga kawal. Wala na siya. Buisit! Nakawala siya sa atin! Inis na wika ni Kael at bumalik siya sa loob ng kastilyo upang ipaalam sa mga kasamahang kabalyero ang nangyari. Ipaalam niyo sa mga kasamahan na mayroon tayong bisitang nakapasok. Ilagay ang kaharian sa mataas na alerto. Sumenyas sa Elias para umalis ang isa sa mga tauhan. Maya-maya pa ay tumunog ang mga kampana ng babala sa buong paligid ng kastilyo. Ang mga gwardya ay nagsimulang maghanap at sumigaw ng mga utos sa isa't isa. Nagmamasid naman si Javier mula sa kanyang pinagtataguan. Tumakbo si Nicolas sa plaza at huminto sa gitna. Nasa paningin pa rin ni Javier ang mga kasama niya. Lumapit kay Nicolas sina Elias at Ramon. Tumingin si Javier sa bintana ng Royal Chamber. Alam niyang iyon lang ang tanging daan papasok sa silid ni Haring Jericho. Maswerte siyang nakabukas ito ngayon at may mga ilaw na tumatago sa loob mula sa mga kandilang nakasabit. Bumalik ang atensyon ni Javier sa mga kasamahan niya. Napansin niya ang mga sulong nakasabit sa paligid ng plaza. Umusal ng spell si Javier para patayin ang mga ito. Flyer Vied, wow! Namatay ang lahat ng apoy sa paligid kasama na ang sulo ni Elias. Nagkatinginan tuloy sa isa't isa ang mga kabalyero dahil sa nakakatuwang nangyari. Hindi yun basta hangin lang. Siguradong kagagawan yun ng salamangka. Naiwi ka lang ni Ramon sa takot. Sindihan agad ang mga sulo. Hanapin sa loob ang taong nakapasok. Makapangyarihan na utos ni Nicolas sa mga kawal. Nagsimulang magsikalat ang mga ito at nagkanya-kanyang grupo sa paghahalughog sa looban at paligid ng kastilyo. Dahil dito, agad namang kumilos si Javier upang akyatin ang mataas na dingding ng silid ng hari. Pinilit niyang isiniksik ang kanyang sarili sa mga puwang sa gilid ng dingding. May natatapakan siyang mga batong nakausli sa gilid, kung saan ginagamit niya ito na parang hagdanan para madaling makarating sa nakabukas na bintana.
Tahimik na hinawi ni Javier ang mga kortina at bumuhos pababa sa loob. Nang makalapag sa sahig ay isinara niya ng may pag-iingat ang bintana sa likuran niya. Pumasok si Kael sa kwarto. Naulinigan niyang may nag-uusap sa malapit, kaya naintrigang sumilip si Javier at nakita si Reyna Michelle at Kael na nag-uusap sa tapat ng pinto. Kasama din nila sa loob ng silid si Mang Rigor na mahigpit ang ginagawang pagbabantay kay Haring Jericho mula sa presensya ni Reyna Michelle. Alam din niya na ito ang lugar na pupuntahan ni Javier, kaya sinisiguro niyang makakalusot ang pamangkin nang hindi napapansin at nahahalata ng Reyna. May naisip na rin siyang alibay para mahikayat itong lumabas ng kwarto. Ayos lang ba kayo rito? Tanong ni Kael sa dalawa. Oo, ayos lang din kami. Tugon ni Reyna Michelle. Wala ba kayong nakita, narinig o napansin na kayo na hinalang tao? Sinunod ni Kael ang procedure ng pagtatanong para madali niyang mahanap ang intruder na nangahas na pumasok sa kanilang teritoryo. Wala naman. Bakit? Tanong naman ni Reyna Michelle. May isang estrangherong nakapasok sa teritoryo natin. Sa ngayon hinahanapan natin ito at tinitingnan ang pagkakakilanlan. Paliwanag ni Kael. Dito? Sa mismong kastilyo? Gulat naman ng Reyna. Opo, mahal na ginang. Huli namin siya nakita sa plaza pero bigla na lang itong nawala sa paningin namin. Mukhang sa palagay ko may tinatagong kakayahan ng isang ito. Baka isang mangkukulam. Tugon ni Kael pero hindi pa siya gaanong sigurado dahil mabilis kumilos ang intruder na ito. Isa pa, hindi niya rin ito nakitaan dahil medyo madilim ang mga pasilyong tinatahak ng intruder. Natigilan si Reyna Michelle at biglang sumagi sa isip na malamang kaya si Raya ang tinutukoy ng mga kabalyero na estrangherong pumasok sa Terraveda. Pero sa kabilang sulok ng utak niya ay sinasabing malabong ito ang taong nangahas na pumasok sa kuta dahil wala naman silang usapan ni Raya na bibisitahin nito ang kapatid para pagmasdan ang nakakaawang kalagayan nito. Tumingin si Mang Rigor sa likuran nang mahagip ang isang anino na nagtatago sa likod ng kurtina. Nakita niyang sumilip ang pamangkin at ngumiti ito sa kanya. Napalunok ng laway si Mang Rigor at agad na bumalik ang atensyon kina Reyna Michelle at Kael na medyo nahihiwagaan pa rin sa estrangherong intruder na ito. Mahal na ginang, maaaring mapanganib ang lugar na ito para sa'yo. Kaya naman inire-rekomenda kong sumama ka na ngayon kay Kael at dadalhin ka niya sa kabilang silid upang siguraduhin ang iyong kaligtasan. Titiyakin niya na walang masamang darating sa iyo doon. Magtiwala ka. Wika bigla ni Mang Rigor na ikinataka naman ng Reyna. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa dalawa. Tumango si Kael na sumasang-ayon sa mungkahi ni Mang Rigor, ngunit nangangamba si Reyna Michelle na baka hindi niya na makita pa kung paano maghirap ang asawa. Gustong-gusto pa naman niyang pagmasdan ito habang nilulunod ng matinding paghihirap at bighati. Bakit? Sino naman ang mananakit sa akin dito? Tanong pa ng Reyna. Tumayo si Javier sa likod ng kortina. Ikaw na ngayon ang aming pinuno, Michelle. Ikaw ang kinabukasan ng Terraveda. Naiisip mo ba na gusto ka rin patayin ng ating mga kaaway para maagaw ang mahal nating kaharian? Pananakot pa ni Mang Rigor. Pero hindi ko kayang iwan si Jericho. Hindi sa ganitong pagkakataon. Tanggi naman ni Reyna Michelle. Michelle, pangako, kung may pagbabago, susunduin kita agad. Sa ngayon, kailangan mo munang sumama kay Kael para masiguro ang iyong kaligtasan. Pangungulit ni Mang Rigor. Sumilip si Javier kay Haring Jericho. Naawa ito sa malalang kondisyon ng hari na animoy isang lantang gulay na nakaratay lang sa kama. Nauurat na si Javier sa kahihintay. Wala na siyang oras. Kailangan na niyang magmadali dahil baka hindi na niya maisalba pa ang buhay ni Haring Jericho kapag tumagal pa ang lason sa loob ng kanyang katawan. Tama si Mang Rigor. Halika na, Reyna Michelle. Sumama ka na sa akin. Tiyak na hindi ka magiging ligtas dito. Sabay hinila ni Kael ang braso ni Reyna Michelle at sabay na lumabas ng kwarto.
Hindi na tuloy nakapalag si Reyna Michelle sa lakas ng kabalyero, kaya napilitan na lang siyang sumama. Lumingon agad sa kurtina si Mang Rigor matapos maisara ang pinto. Lumapit siya sa pamangkin. Paano ka nakapasok dito? Tanong pa ni Mang Rigor. Hinawi ni Javier ang kurtina at tinulak papunta sa gilid. Huwag mo nang alamin. Lumapit si Javier sa kama. Kamusta na siya? Nag-aalalang tanong sa tiyuhin. Halos malapit na siyang mamatay. Tugon ng matanda. Dahil dito, malungkot na nilagay ni Javier ang kanyang kamay sa dibdib ni Haring Jericho. Naramdaman niya kaagad ang kakaibang pagtugon nito na parang kabibing humihinga sa loob. Ang lason ay patuloy na lumalalim. Hindi ko alam kung may kapangyarihan pa ba akong ayusin siya. Halos maiyak na si Javier sa matinding kaba. Kaya mo yan, iho. Magtiwala ka sa kakayahan mo. Sambit naman ni Mang Rigor upang palakasin ang loob ng pamangkin. Tumango si Javier, pinunasan niya ang pawisang muka saka huminga ng malalim. Ipinatong niya ang dalawang kamay sa dibdib ni Haring Jericho. Ete turhaile tinun liksar mid tamsurdor kraef taere ealdan ae. Usal ni Javier habang pinapamp ang dibdib ni Haring Jericho. Matapos siyang umusal ay tumabi siya sa gilid upang makahakbang ang tiyuhin para masuri si Haring Jericho. Dahan-dahang tinapat ng matanda ang kamay sa pulso sa leeg ni Haring Jericho, ngunit nagulat ito nang maramdaman nito ang muling paglakas ng tibok ng pulso ni Haring Jericho. Lumingon ito kay Javier at ngumiti. Nagsimulang umiyak si Javier sa tuwa. Gumalaw si Haring Jericho at napamura habang tila may mga salitang binubulong kay Mang Rigor. Mang Rigor. Sabay tumagilid ng higa si Haring Jericho na parang naalimpungatan lang ito ng tulog. Dahil dito ay natigilan ng magtiyuhin at nakahinga ng maluwag. Javier, magaling ang ginawa mo. Biglang niyakap ni Mang Rigor si Javier dahil sa labis na tuwa. Natutuwa siyang nagawa ng pamangkin na ibalik si Haring Jericho. Magaling. Mas mabuting bumalik ka na sa selda bago kanila maabutan dito. Bumitaw ng yakap si Mang Rigor. Pero may mga bantay sa bawat palapag, pati na sa mga hagdanan. Paano pa ako makakabalik doon? Tanong naman ni Javier na natatakot na bumalik sa piitan. Pwes, yung parehong paraan pa rin ang gawin mo nung magtungo ka rito. Malinaw pa naman yun sa'yo, di ba? Tugon ni Mang Rigor habang nakataas ang isang kilay. Di pa naman ako ganong kaulyanin gaya mo. Biro pa ni Javier. Bumaling siya sa bintana nang gumawa ng shoe motion si Mang Rigor. Napangiti na lang si Javier habang muling binubuksan ang bintana. Kinaumagahan, bumukas ang pinto ng selda ni Javier habang natutulog siya sa mahabang upuan. Nakatayo sa labas sina Mang Rigor at Kael na nakangiting pinagmamasdan si Javier. Gising na, Javier! Oras na ng trabaho! Ahay! Nagsisimula ka na naman maging batugal! Sigaw ni Mang Rigor. Naalimpungatan si Javier sa ingay at napatingin sa labas. Napabalikwas siya ng bangon nang makita ang dalawa. Nagtaka siya nang masilayan ang mga ngiti nila. Kung magmamadali kang bumangon dyan, may pag-asa ka pang maabutan ng hari sa loob ng silid. Dagdag naman ng nakangiting si Kael. Napakamot lang ng ulo si Javier at ngumiti. Nakaupo si Haring Jericho sa mesa at nagbabasa ng isang pergamino. May kumatok sa pinto ng bahagyang nakabukas at sumilip si Javier sa kwarto. Itinigil kaagad ni Haring Jericho ang pagbabasa nang makita siya nito. Tumuloy naman si Javier sa kwarto. Javier, ito ay kabilang sa magandang araw o posibleng sa gabi mula sa sandali ng buhay ko kung saan natutuwa akong makita ka. Halika, umupo ka. Matalinghagang wika ni Haring Jericho na natutuwang makita si Javier. Ganyan din ang iniisip ko, kamahalan.
Kamusta na nga pala ang pakiramdam mo? Tanong ni Javier. Parang namatayan. Ang kamatayan ko ay naudlot. Kaya hindi ka dapat natutuwa dyan. Biro ng batang hari. Nang maupo si Javier ay ipinaalam sa kanya ni Haring Jericho na kailanman ay hindi nito iniisip na makakaya siyang traidorin ng pinagkakatiwalaan niyang lingkod. Bagkus ay natutuwa siya sa lahat ng ginawa ni Javier sa paghalili sa tiyuhin para iligtas siya. Naiisip ko nga rin yan. Nahihiyang sambit ng binata. Mabuti. Tugon ni Haring Jericho. Subalit nang magsisimula ng ipagtapat ni Javier ang tungkol kay Reyna Michelle, nagdahilan si Haring Jericho na may isang bagay pa siyang aasikasuhin sa loob ng konseho. Pero Jericho, kailangan mo muna itong malaman. Pakinggan mo muna ako. Pakiusap pa ni Javier. Paumanhin Javier, sa ibang pagkakataon na lang. Kanina pa ako hinihintay sa silid ng konseho. Tumayo si Haring Jericho at naglakad papunta sa pintuan. Salamat kay Michelle, may ilang bagong ebidensya ang kailangan mahayag. Lumabas ng silid si Haring Jericho. Bahagyang nagtaka si Javier sa nangyayari kaya sinundan niya kaagad si Haring Jericho palabas ng silid. Ilang sandali ang nakalipas, nakatayo sa harap ng konseho si Haring Jericho katabi ang asawang si Reyna Michelle na nakatindig sa kaliwa, habang si Javier naman ay nasa kanan na nakatayo sa isang haligi. Nakatayo sa harapan nila ang manlalason na si Teodoro habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Natuntun ito ni Nicolas nang magsagawa sila ng search party sa kagubatan. Natagpuan nila ang kanyang kubo sa gitna ng gubat, kaya nagsuspecha agad sila na may kinalaman ng matanda base na rin sa itinitinda nitong mga gayuma. Natagpuan ng Reyna ang mga botelya na ito sa aking silid. Nagtataglay ang isa ng lason dahil makikita ang isang natatanging marka. Dahil sa kanyang walang sawang pagsisikap, nalaman niya ang mga ito. Sabay na naglakad si Haring Jericho palapit sa manlalason na mahigpit na binabantayan ng dalawang kawal. Itinaas niya sa harap ni Teodoro ang isang vial na may kulay dilaw na laman. Tinignang itong maigi ng matanda. Ito ang paninda mo, di ba? Tanong ni Haring Jericho. Opo, tama po kayo, kamahalan. Kabadong sagot ni Teodoro. Tahimik lang na nakikinig si Reyna Michelle na halatang mataas ang kumpiyansang hindi idadawit ng matandang tagagawa ng mga gayuma at lason. At ano ang nilalaman ng boteng ito? Tanong uli ni Haring Jericho sa nanginginig sa kabang si Teodoro. Ang tawag po riyan ay Valerian, kamahalan. Tugon ni Teodoro na halos hindi na makatingin kay Haring Jericho. At ano ang maaaring maidulot nito? Saad ng hari. Nagagawa nitong tanggalan ng malay ang isang tao sa loob ng ilang oras. Tugon ni Teodoro. At ito, pinakita ni Haring Jericho ang pangalawang vial na may kulay asul naman na likido. Henbane po. Yan po ang lason, aking kamahalan. Nanginginig na paliwanag ni Teodoro. Isang nakamamatay na lason. At dahil lamang sa mahusay na kasanayan ng aking manggagamot, ako ay patuloy pang humihinga hanggang sa sandaling ito. Bahagyang nagbaw si Mang Rigor matapos siyang purihin at pasalamatan ni Haring Jericho sa harap ng konseho. Paumanhin, kamahalan. Ako ang nagtustos nito. Dapat kong aminin. Pero hindi ko alam na para sa iyo pala yan. Sa totoo lang, natatakot akong magtanong. Pahayag bigla ni Teodoro na nakaagaw sa atensyon ng lahat. Masyado ka natatakot magtanong? Kanino naman? Sige, sabihin mo. Seryosong tanong ni Haring Jericho. Ang bumili po sa akin yan ay... Sagot ni Teodoro. At nakilala mo ang babaeng ito? Usisa ni Haring Jericho. Sa tingin ko, hindi pa ako masyadong sigurado, ngunit naniniwala ko na siya si Raya Mondragon. Paliwanag ni Teodoro. Natahimik sandali si Haring Jericho.
Subalit kalaunan ay tumango ito at dinala na si Teodoro ng mga kawal papunta sa ilalim ng kastilyo upang ikulong doon. Naglakad si Haring Jericho pabalik sa trono saka humarap sa buong konseho at sa kanyang mga kabalyero. Dahil sa kasipagan ng reyna, nalaman ang katotohanan. Hinawakan ni Haring Jericho ang kamay ni Reyna Michelle at inakay siya pasulong sa aisle. Bawat isa sa atin ay malaking utang sa kanya. Mabuhay ang reyna! Wika ni Haring Jericho. Ngumiti si Reyna Michelle sa harap ng mga tao habang sumisigaw ng papuri sa kanya. Umikot siya at tumango ng ilang beses. Mabuhay ang reyna! 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 Sigaw ng lahat. Habang umiikot sa aisle ay napadako ang tingin ni Reyna Michelle kay Javier na nakatayo pa rin sa gilid ng haligi. Tinitigan siya nito na wala man lang pinapakitang reaksyon ng anumang pagpupuri sa kanya. Mabuhay ang reyna! Mabuhay ang reyna! Mabuhay ang reyna! Patuloy na sigaw ng lahat. Ngumiti lang si Reyna Michelle kay Javier na tila tinutuya pa niya ito. Isang nakabalabal na figura ang nagmamasid sa paligid ng kastilyo. Pinagmamasdan niya sandali ang mga kawal na kasalukuyang nagroronda sa likod ng kastilyo. Nang makalagpas ang mga ito sa maliit na tarangkahan at naisara ay dali-dali siyang lumapit sa mababang pader, pagkatapos ay nagpalinga-linga sa buong paligid. Nang masigurong wala ng tao, itinapon niya sa ere ang isang grappling hook. Pagkatapos ay inakyat ng dahan-dahan ang pader gamit ang mahabang lubid na nakakonekta sa grappler. Matapos na makatungtong sa itaas ay bumaba naman siya ng maingat ngunit biglang naputol ang tali kaya dumausdos siya pababa sa lupa. Nakaskas sa pader ang kanang braso niya kaya medyo napahiyaw siya sa sakit. Luminga-linga siya uli sa paligid niya. Hawak ang sugatang braso, tinahak ng mahiwagang nakabalabal ang madilim na kalye sa likod ng kastilyo. Ngunit habang ito ay nakatalikod at naglalakad, bigla siyang nakita ng isang grupo ng mga gwardya na sa mga oras na iyon ay kasama sina Nicolas at Reyna Michelle. Tumigil ka! Sigaw ni Nicolas sa taong nakabalabal, sabay hinugot ang kanyang espada sa may tagiliran. Ihayag mo ang iyong sarili! Binaba naman ng nakabalabal ang kanyang hood, pero nagulat sila nang lumitaw ang maamong mukha ng binatilyo. Nako, bata lang siya. Naiwika ni Reyna Michelle at lumapit siya kaagad sa binatilyo. Nagduda si Nicolas. Sa labas at 10 oras ng gabi, nasambit pa nito. Hindi mo na kailangang ilabas ang iyong espada sa harap ng bata. Saad ng Reyna kaya agarang isinukbit ni Nicolas ang espada niya pabalik sa kanyang scabbard. Dali-dali namang tumalungko ang binatilyo tanda ng paggalang nang mapagtantong ang Reyna ng Terraveda ang kaharap niya. Napangiti si Reyna Michelle sa kanya. Halika. Inakay siya ni Reyna Michelle para tulungang makatayo. Tumayo ng may pag-iingat ang binatilyo nang mapansin na sa kanya nakatuon ng atensyon ng lahat. Saan ka naman pupunta? Tanong pa ng Reyna. Nanguhuli lang po ko ng palaka. Paumanhin po mahal na ginang. Paghingi ng tawad ng binatilyo. Palaka? Pagtataka ni Nicolas. Napalingon sa kanya si Reyna Michelle. Ano ka ba? Kabilugan ng buwan ngayon. Ginagawa din namin ito noon ni Elias. Halika, dapat nasa bahay ka na. Sige, maaari ka nang umalis. Natutuwang sabi ni Reyna Michelle. Muling tumalungko ang binatilyo. Salamat po, mahal na ginang. Umalis ang binatilyo matapos itong pakawalan ng Reyna. Hinatid pa ito ng tanaw ni Reyna Michelle habang naglalakad papunta sa madilim na daan. Pagkatapos ay umuwi na din siya ng lamunin na ito ng kadiliman.